Magpakita ka, Antingero! Alam kong nasa paligid ka lang. Harapin mo ako kung talagang matapang ka! Oh! Di naman pala ganun kalakas ang mga katulad mo. Matapang ka lang pala pag nakikita mo ang iyong kalaban. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, Antingero. Magpakita ka sa akin at sisiguraduhin kong hindi ka matutulungan niyang anting-anting mo. Sabihin mo na ang lahat ng gusto mo. Hanggat hindi mo ako nakikita, wala kang magagawa. Inuubos mo talaga ang pasensya ko, Antingero! Ang katapangan ng isang tao ay hindi masusukat kung gaano kadalas nito harapin ang anumang problema o kalaban. Minsan, ang pagtatago o pag-iwas sa mga ito ay isa ring senyales ng katapangan, lalo na kung alam mo sa iyong sarili na hindi mo pa kayang harapin ang mga ito. Sapagkat kailangan din natin ng sapat na panahon at kaalaman upang pagplanuhan ang susunod na mga hakbang para solusyonan ang mga problema at harapin ang mga kalaban na nagbabadyang sirain ang buhay na ating iniingatan. Una sa lahat, binabati ko kayo, Karine at Sir Froy. Hiling ko na sana'y nasa mabuting kalagayan kayo habang binabasa itong aking sulat. Nais ko ring ipaabot sa inyo ang aking pasasalamat dahil sa wakas ay naipadala ko na rin itong aking kwento na inyong napili na basahin sa araw na ito. Nawa ay makapagbigay aliw at kaalaman ito sa inyong mga tagapakinig. Tawagin niyo na lang po akong si Dado. Ang aking palayaw mula sa pangalan na Conrado na ibinigay naman ng aking tatay. Magwa-86 na taon na ako ngayon at libangan ko ang pakikinig sa mga kwento sa iyong channel simula noong ipaalam sa akin ng aking apo ang tungkol dito. Napukaw na mga kwentong binasa nyo ang aking atensyon at dahil na rin dito ay hindi ko mapigilang magpadala na rin ng sulat na base sa aking karanasan noong araw. Sisimulan ko ang kwento ko noong taong 1963 sa bayan na aking kinalakihan, ang bayan ng Pasig, na ngayon ay mas kilala bilang Pasig City sa probinsya ng Iloilo. Bata pa lamang ako ay pagpuputol na ng tubo ang ginagawa ko kasama ang aking mga pinsan at kaibigan. May malawak kasing tubuhan ang aming pamilya noon. Ito rin ang pangunahing hanap buhay namin dahil sa pagtatanim namin ng tubo para ibenta sa sentral kung saan ito ginigiling para gawing asukal ay napag-aral ni tatay ang mga ate ko sa lungsod. Ako ang bunso sa aming 6 na magkakapatid. Ako lang din ang nag-iisang lalaki sa amin. Kaya naman, noong lumuwas sa lungsod ang mga ate ko, ay sinamahan sila ni nanay at naiwan naman kami ni tatay para asikasuhin ang taniman namin ng tubo. Hindi madali ang pagputol ng tubo, pero dahil nasanay na ako simula pagkabata, ay parang wala na ito sa akin. Sa katunayan nga, ay kaya ko na ring putulin ang mga puno ng tubo kahit nakapikit pa ang aking mga mata. Marahil ay dahil ito ang palagi kong ginagawa, lalo na tuwing tag-araw, na siyang tamang-tamang panahon para putulin ang mga tubo. Simula madaling araw hanggang hapon ay nasa tubuhan lang ako kasama ang aking pinsan na si Onat. Madaldal si Onat, kaya madalas ito mag-ingay tuwing nagtatrabaho kami. Salamat na rin sa kadaldalan niya at hindi na naging mahirap pa ang gawain dahil sa walang tigil niyang pagpapatawa. Ngunit isang araw, nangyaring
Nagkasakit si Onat kaya mag-isa na lamang akong pumunta sa kampo para magputol ng mga natitirang tubo. Ang iba naman namin nakasamahan ay siyang nagtitipon ng mga tubong naputol na para ikarga sa truck na siya namang magdadala ng mga ito sa sentral. Naghahabol kami ng oras dahil malapit na ang tag-ulan, kaya nagpatuloy ako sa pagputol ng tubo kahit na mag-isa na lamang ako. Tahimik lang ako sa aking ginagawa nang may dumaang mga kababaihan. Malapit kasi ako sa daanan kaya agad ko silang napansin. Mukhang galing sila sa bayan dahil puno ang mga basket nilang dala. Hindi ko mapigilan na mapatingin sa isa sa kanila. Si Christina. Sa lahat sa kanila, si Christina ang pinakamaganda. Matangos ang ilong ni Christina, mahaba ang itim na buhok at maputi rin ang makinis niyang balat. Kilala rin si Christina sa aming lugar dahil sa taglay nitong kagandahan. Ayon sa mga sabi-sabi, may lahing Kastila daw si Christina, kaya namumukod tangi ang ganda niya sa iba. Marahil ay dahil na rin sa siya lamang ang may maputing balat dito sa amin na kahit na ilang oras pa siyang magbilad sa araw. Samantalang ako naman ay wala na talagang pag-asang pumuti pa kahit ilang buwan akong hindi lumabas ng bahay. Nang makalapit na sila sa kinatatayuan ko kung saan ako nagpuputol ng tubo, ay saglit na tumigil sila nang batiin ako na Christina. Nahihiya naman akong ngumiti sa kanya. Hindi ko rin naman kasi alam ang sasabihin ko dahil sa mga naririnig ko na komento ng mga kasamahan niya. Bakit daw ako kinakausap ni Christina gayong hindi naman ako kagwapuhan? Gatas daw si Christina at ako naman ay kape. Napatiimbagang na lang ako nang magtawanan pa ang mga ito. Napansin din ni Christina ang hindi ko pagiging komportable kaya mabilis siyang humingi ng paumanhin at nagpaalam. Nakita ko pa na ilang beses na lumingon sa direksyon ko si Christina na may pag-aalala sa kanyang mukha. Dahil sa nangyari ay mas lalo ko pang binilisan ang ginagawa ko. Hindi ko alam pero naiinis ako sa mga narinig ko kahit alam ko naman na totoo ang sinasabi nila. Aaminin kong nakaramdam ako ng matinding hiya, lalo pa at narinig din ni Christina ang mga sinabi nila tungkol sa akin. Kung maaari nga lang sana, ay mas gusto ko pa na lamunin na lang ako ng lupa o di kaya ay maglaho na lang ako na parang bula dahil sa sobrang kahihiyan. Naaalala ko pa noong araw na yun nang tawagin ako ng isa sa aming trabahador para umuwi na dahil papalubog na rin ang araw. Tumanggi ako at sinabing mauna na lamang sila dahil malapit naman sa kampo ang aming bahay. Pasipol-sipol pa ako habang nagpuputol ng tubo. Mas ginaganahan akong magpatuloy sa tuwing naririnig ko ang tunog ng panabas na pinuputol ang makatas na puno ng tubo. Pasado 5:00 na ng hapon nang nagpasya akong tama na muna at baka naghihintay na si tatay sa bahay. Binagtas ko ang katubuhan habang nagpupunas ng pawis sa aking mukha. Madilim na rin ang paligid kaya binilisan ko pa ang paglalakad. Hindi pa ako nakakalabas ng kampo nang biglang may nahagip ang aking paningin. Tumigil ako at yumuko para tignan kung ano ang maliit na bagay na gumagalaw malapit sa aking paa. Napakunot noo ako nang wala akong makita na kahit na ano. Tatayo na sana ako nang mapansin ko ang bahagyang paggalaw ng mga tuyong dahon ng tubo. Yumuko pa ako para titigan ng mabuti kung ano yung gumagalaw. Nanlaki ang mga mata ko
nang mapagtanto kong may ibon pala akong naapakan. Dahan-dahan kong inalis ang paa ko sa pakpak ng ibon at kinuha ito. Hinipan ko pa ang kawawang ibon sa aking palad at tinignan kung buhay pa ba ito. Nang masiguro kong gumagalaw pa at buhay pa nga ang ibon, ay nagmamadali na akong naglakad pauwi. Pagdating ko sa bahay, ay nakasaing na si tatay at kasalukuyang nag-iihaw ng uulamin namin na pinatuyong isda. Tinanong niya ako kung bakit ginabi ako ng uwi, kaya sinabi ko naman ang dahilan, saka ko ipinakita ang dala kong ibon. Nagulat si tatay nang makita niya ang hawak kong ibon, kaya agad kong sinabi sa kanya na hindi ko ito sinasadyang hulihin. Noon pa man kasi ay palagi nang ipinagbibili ni tatay na huwag manghuli ng ibon lalo na sa tubuhan o gubat. Ayon kay tatay, daplak ang tawag sa ibon na nahuli ko. Matapos kong marinig yun, ay ako naman ang nagulat. Naalala ko kasi dati ang sinabi ng lolo ko noong nabubuhay pa siya. Ang ibon na daplak ay mahiwagang ibon na nagsisilbi sa mga engkanto sa kapaligiran. May kakayahan daw ang ibon na ito na hindi makita, kaya naman sila raw ang mga mensahero ng mga makapangyarihang engkanto. Pakalat-kalat lang daw sa paligid ang mga ibong ito. Pero dahil sa kanilang kakayahan ay hindi agad sila nakikita o nahuhuli. Isang himala raw kapag nakahuli ka ng ibong daplak. Ayon pa sa kwento ni lolo dati, maaaring magkaroon ng sinuman na nakahuli ng ibong daplak ng kapangyarihan o mas kilala sa tawag na anting-anting. Kailangan lang daw balikan ng nakahuli ng ibon ang lugar kung saan niya ito natagpuan sa pagsapit ng mag-alas 12 ng hating gabi. Sa lugar daw na yon ay may lalabas na matandang lalaki na may mahabang buhok na kakulay ng balahibo ng ibong daplak. Para makuha ang anting-anting, kailangang labanan at talunin ang matanda. Pagkatapos ng laban, ay depende sa resulta nito kung makakamit ang anting-anting. Sinabi ko kay tatay ang balak kong balikan ang lugar kung saan ko nakita ang daplak. Natawa naman si tatay noon kasi akala niya'y nagbibiro lang ako. Pero napatigil din siya sa pagtawa nang makita niyang seryoso ako sa aking sinabi. Wala naman siyang sinabi at nag-aya na lamang siyang kumain na kami. Tinulungan ko si tatay na maghain habang iniisip ang gagawin ko kapag may makita nga akong matanda sa lugar kung saan ko nahuli ang daplak. Naghihiwa ako ng kamatis na ipapare sana sa tuyong isda nang dumating si Onat. Masama pa rin ang pakiramdam nito. Pero nagawa pa rin niyang magbiro para makahingi ng ulam. Nang gabing yun, doon na rin si Onat naghapunan at nakwento ko rin ang tungkol sa ibong daplak na nahuli ko. Kagaya ni tatay, natawa lang si Onat sa sinabi ko at mukhang hindi rin siya naniniwala sa mga kwento ni lolo dati. Imposible yan, Dado! Naniniwala ka ba talaga na may lilitaw na matanda? Saan naman magagaling yung matandang yun? Tsaka, kung matanda lang din naman ang makakalaban mo, edi mas madaling talunin yun. Kasi matanda na nga at di hamak naman na mas malakas ka roon. Kung totoo yung anting-anting sa ibon ng daplak, baka marami na ring taga rito ang may anting-anting sa ngayon. Pero may nabalitaan ka na? Di ba wala? Hindi ko nalang pinansin ang mga sinabi ni Onat. Opinyon naman niya yun, kaya hinayaan ko na lang siya na paniwalaan ang gusto niya. May sarili rin naman akong paniniwala at yun din ang pinanghahawakan ko.
Tahimik lang akong nagpatuloy sa pagkain habang iniisip pa rin ang gagawin ko para makuha ang anting-anting ng ibong daplak. Sa kakaisip ko'y hindi na ako nakatulog. Wala akong ginawa kundi ang magpalit ng posisyon sa paghiga, pero hindi pa rin ito sapat para dalawin ako ng antok. Napagpasyahan ko na lang na maghintay ng ilang oras hanggang dumating ang hating gabi. Nasa tabi ko rin ang ibong daplak na nilagay ko sa loob ng lumang basket na gawa sa pawid. 10:00 pa lamang ng gabi nang kinatok ako ni tatay sa aking silid. Bumangon naman ako at tinanong kung may kailangan ba siya. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni tatay bago siya nagsalita. Tinanong niya ako kung may balak pa ba akong lumabas para patunayan ang sinasabi ng lolo ko. Sinagot ko naman siya at sinabing hindi pa rin nagbabago ang isip ko. Anak, hindi biro ang binabalak mo, Dado eh. Masyado na lang malalim ang gabi. Hindi mo ba naririnig ang mga huni sa labas ng bahay? Hinihintay ka lang lumabas niyan sa kakasusunggaban. Mas mabuti kung manatili ka na lang dito. Kalimutan mo na tungkol sa mga kwento ng lolo mo. Pagkatapos sabihin yon ni tatay, ay umalis na rin siya para bumalik sa kanyang silid at magpahinga. Napaupo ako sa kama na gawa sa kawayan. Rinig na rinig ko pa rin ang malakas na pagaspas ng pakpak at nakakapanindig balahibo na huni sa labas ng bahay. Tama si tatay. Delikadong lumabas sa ganitong oras, lalo na at may mga nilalang na nagkukubli sa dilim. Hindi biro ang mga nilalang na ito, na kung tawagin ng nakararami ay aswang. Namumuhay sila bilang tao sa umaga, pero pagsapit ng dilim ay nag-iiba sila ng anyo, depende sa kung anong hayop ang kanilang kayang gayahin. Kadalasan sa mga aswang ay nagaanyong aso o malaking ibon. Mayroon din namang nagaanyong baboy, pusa at iba pa. Mababangis ang mga aswang, lalo na kapag kabilugan ng buwan. Madalas silang pagala-gala sa gabi para maghanap ng bibiktimahin, bata man o matanda. Aminado akong takot ako sa aswang, kahit sino naman, pero hindi ko pa rin kayang palagpasin ang pagkakataon na magkaroon ako ng anting-anting. Muli akong humiga at ipinatong ang braso ko sa aking mga mata. Sinubukan kong umidlip hanggang sa lumipas pa ang 1 oras. Kalahating oras na lang nga ay mag-aalas 12 na. Tumayo ako at kinuha ang basket na may lamang ibon. Maingat akong lumabas sa aking silid at nagpunta sa kusina para kunin ang tabas at posporo. Kumuha na rin ako ng mga lumang tsinelas na goma na nakatambak sa likuran ng pinto. Pinakiramdaman ko muna si tatay kung gising pa ba siya. Matapos ko masigurong tulog pa rin siya, ay kumuha ako ng damit sa labahan at pinangbalot ito sa aking ulo. Paglabas ko ng bahay ay mas lalo pang lumakas ang huni ng aswang. Kinuha ko sa bulsa ng suot kong kupas na pantalon ang posporo at lumang tsinelas. Alam kong ayaw ng aswang ang amoy ng nasusunog na goma, kaya mas mabuti kong magsunog ako nito habang papunta sa paroroonan ko. Wala akong panahon para harapin ang aswang o ano paman sa ngayon dahil ang tanging pakay ko lamang ay makuha ang anting-anting. Naghanap ako ng lata na nakasabit sa bakod namin na gawa sa kawayan. Doon ko inilagay ang hiniwa kong goma ng tsinelas at sinilaban ito.
Nang magsimulang umusok at kumalat ang amoy ng nasusunog na goma sa hangin, ay naglakad na ako papunta sa kampo kung saan ko nakita ang daplak. Malamig ang simoy ng hangin nang makarating ako sa tubuhan. 1 linggo nang naputol ang mga tubo sa bahaging yon, kaya mas lalo akong nilamig nang mas lumakas pa ang ihip ng hangin. Nilibot ko ang aking tingin sa paligid at napasinghap ng ilang minuto na ay wala pa ring nangyayari. Napapitik ako ng dila bago tumingala sa kalangitan. Natatakpan ng mga ulap ang buwan kaya hindi masyadong maliwanag ang paligid. Bitbit ko pa rin ang lata na may sinunog na goma, kaya nabawasan kahit paano ang kaba ko kung sakaling walang matandang magpakita maliban sumaaligid sa akin na aswang simula pa kaninang paglabas ko ng bahay. Naghintay pa ako at naupo sa mga tuyong dahon. Inilapag ko naman sa tabi ko ang basket na kinalalagyan ng ibon. Maya-maya pa'y biglang nagliwanag ang paligid nang sa wakas ay lumabas na ang buwan dahil sa malakas na ihip ng hangin. Halos 1 oras na akong naghihintay pero wala pa ring nangyari. Nawala na rin ang humuhuning aswang sa paligid pero wala pa ring nagpakitang matanda kagaya ng sinabi ni Lolo. Nakaramdam ako ng pagkadismaya. Naisip ko na baka tama nga si Onat, pero paano kung kasama pala ito sa pagsubok? Tumayo ako at huminga ng malalim. Tinapunan ko ng tingin ng ibon na tila mahimbing nang natutulog sa loob ng basket. Muli na namang umihip ang malakas na hangin, kaya nag-alala ako na baka matabunan ulit ang buwan ng mga ulap. Napagdesisyonan ko nang umuwi na lang dahil mukhang wala rin naman talagang mangyayari. Ayoko mang aminin, pero sobrang dismayado talaga ako. Inaasahan ko pa naman na totoo talaga ang sinabi ni Lolo noon. Hindi ko namalayan ay napaluhan na lamang ako habang humahakbang palayo sa basket na iniwan ko. Tumigil ako saglit at nilingon ang basket. Iniisip ko kung dadalhin ko pa ba ito pauwi o hahayaan ko na lang muna ito dahil ayoko rin namang maistorbo ang natutulog na ibon. Nagulat ako nang paglingon ko ay may anino akong nakita. Unti-unti kong itinaas ang mukha ko at napanganga na lamang ako nang makita ko ang isang lalaking nakatayo 1 metro ang layo mula sa akin. Hindi ko matukoy kung matanda ba ito, pero may hawak itong baston. Sa pagkakataong yon ay nabuhayan ako ng loob. Totoo ang sinabi ni Lolo. Magsasalita pa sana ako para kumpirmahin kung sino siya nang bigla na lang niya akong sinugod. Napaungol ako sa sakit nang tumama ang likod ko sa mga nakausling puno ng tubo. Hindi pa man ako nakababawi ay sinimulan na niya akong sakalin. Pilit kong inalis ang mga kamay niya sa leeg ko, pero sa sobrang lakas niya ay muntik na akong malagutan ng hininga. Mabuti na lang at naigalaw ko pa ang mga binti ko para sipain siya. Umatras ang lalaki kasabay ng pag-ihip ng hangin. Bigla siyang nawala. Tila naging bula sa hangin. Kinabahan ako dahil hindi ko na makita ang kalaban ko. Pero kung totoo ngang kailangan ko siyang talunin para makuha ang anting-anting, ay gagawin ko. Pinakiramdaman ko ang direksyon ng hangin, pati na rin ang paggalaw ng mga tuyong dahon sa paligid. Hindi ko man nakikita ang kalaban, ay pwede ko naman itong pakiramdaman. Tumayo ako at hindi muna gumalaw. Pati paghinga ko'y kalmado lang.
Hindi nagtagal ay nakarinig ako ng malulutong na tunog mula sa mga tuyong dahon. Hindi muna ako gumalaw at hinintay na mas lumapit pa ang tunog. Ilang segundo pa'y nakaramdam na ako ng panlalamig sa likuran ko. Nagsitayuan naman ang mga balahibo ko sa batok. Pinigilan ko ang aking hininga at inihanda ang kamao ko bago lumingon para suntukin ng sinuman na lumapit sa akin. Isang malalim na ungol ang narinig ko mula sa bibig ng tinamaan ng aking suntok. Agad akong lumingon para hawakan ang natumbang lalaki. Pumaimbabaw na rin ako sa lalaki para hindi na siya makawala pa. Ilang sandali pa'y nagtama ang paningin namin. Nagulat ako nang mapagtanto kong isa pala siyang matandang lalaki. Nakaramdam ako ng konsensya matapos ko siyang suntukin at tamaan sa mukha. Nag-aalala ko siyang tinanong kung masakit ba ang pagkakasuntok ko na siya namang ikinagulat niya rin. Alam kong dapat kami maglaban para sa anting-anting, pero paano ko naman masisikmurang talunin ang kaawa-awang matanda na kasing edad lang ng lolo ko noong nabubuhay pa ito. Masaya na ako na napatunayan kong totoo ang sinabi sa akin dati ni lolo. Makuha ko man o hindi ang anting-anting ay ayos lang sa akin. Pagkatapos ko humingi ng tawad, ay tinulungan kong tumayo ang matanda. Nahihiya ako sa aking ginawa, kaya hindi ko mapigilang humingi pa ulit ng paumanhin. Maya-maya ay natawa na lamang ang matanda sa inakto ko. Hindi raw niya inaasahan na titigil ako sa pag-atake sa kanya, kahit pa nauna niya akong atakihin at muntik pa akong patayin sa sakal. Ipinaliwanag ko naman sa matanda na ang pakay ko lang talaga ay mapatunayan ang sinabi ng lolo ko. Inamin ko rin na gusto kong makuha ang anting-anting, pero pagkatapos ko siyang makita na nasaktan dahil sa isang suntok ko, ay hindi ko na kayang ipagpatuloy pa ang paglalaban namin. Mas lalong natawa ang matanda sa mga narinig niya. Tinanong din niya ako kung ano ba ang gagawin ko kung sakaling makuha ko ang anting-anting ng ibong daplak. Napaisip naman ako sa isasagot ko. Pero lumipas ang ilang minuto ay wala rin akong maisip na matinong sagot. Sinabi ko lang sa kanya ang laman ng isipan ko ng mga sandaling yon. Kung magkaroon man ako ng anting-anting, gagamitin ko ito para protektahan ang sarili ko, pati na rin ng mga tao sa paligid ko. Tumango-tango ang matanda bago niya inilabas ang isang makinang na bato na kulay tsokolate. Kung hindi ito makinang, ay baka iisipin ko talagang isang kumpol lang ito ng tae ng kalabaw. Tuluyang nawala ang duda ko nang mahawakan ko ang nasabing bato. Matigas ito at makinis. Tumayo ang matanda at sinabing sa akin na yung bato dahil naging tapat ako sa kanya. Ipinaliwanag ng matanda na ang batong yon ay magsisilbing tulay ng kapangyarihan niya na pwede kong hiramin. Dahil daw galing kami sa magkaibang mundo, ay kailangan ng koneksyon para magamit ko ang kapangyarihan na ipinahiram niya. Sa pamamagitan daw ng batong yon ay magagawa kong magtago sa kahit anong bagay, kagaya ng kakayahan ng ibong daplak. Ako na rin daw ang bahala kung paano ko ito gagamitin para makatulong sa iba. Pero pinaalala rin sa akin ng matanda na sa oras abusuhin ko ang kapangyarihang nasa bato ay kusa itong mawawala at hindi ko na magagamit. Ayon pa sa kanya, ay kailangan ko ring mag-ingat dahil maraming mga tao na ganid at pati na rin masasamang nilalang
ang gustong kunin din ang anting-anting para mas lalo nilang magawa ang gusto nila at mapalaganap ang kasamaan. Taos-puso akong nagpasalamat sa matanda. Hindi pa rin ako makapaniwala na mapapasa akin ang anting-anting. Bago umalis ang matanda ay sinabi rin ito kung paano ito gamitin. Kailangan ko raw hipan ng 3 beses ang bato at huminga ng malalim. Pagkabuga ko raw ng hangin ay magiging isa ako sa kapaligiran. Hindi raw ako makikita ng kahit na sino, pero kailangan ko pa rin mag-ingat dahil posible pa rin nilang marinig ang sinasabi ko at maaaring sundan nila ang pinanggagalingan ng boses ko para matukoy ang aking eksaktong kinaroroonan. Kapag naman daw gusto ko nang magpakita, ay kailangan ko lang ulit hipan ang bato ng 6 na beses at hindi ko na kailangan pang huminga ng malalim. Lilitaw na raw ako at muli akong makikita ng mga tao sa paligid pagkatapos ng ika-6 na ihip sa bato. Pagkatapos ng mga bilin nito, ay tuluyang naglaho ang matanda. Tinignan ko rin ang basket na pinaglagyan ko ng ibong daplak pero wala na ito roon. Naisip kong baka ang matanda ay siya talaga rin ang ibon na nahuli ko. Nang mawala ang matanda ay muli kong narinig ang huri ng aswang na akala ko'y nawala na. Napangisi ako at inilapit sa aking bibig ang hawak kong maliit na bato para hipan ito kagaya ng sinabi ng matanda. Gusto kong subukan kung talaga bang gumagana ito. Pagkaihip ko ng 3 beses sa bato, ay huminga ako ng malalim. Pagkabuga ko ng hangin ay tila gumaan ang pakiramdam ko. Pati rin ang bigat na nararamdaman ko sa katawan ay nawala. Tila nagkaisa ang katawan ko at ang hangin. Mas lalo namang lumakas ang huni ng aswang. Nagulat pa nga ako dahil agad kong natukoy kung saan ito nanggagaling. Dala na rin ng kuryosidad, ay pumunta ako sa direksyon kung nasaan ang aswang na kanina pa ako sinusundan. Napatda ako sa aking kinatatayuan nang makita ko ang pamilyar na figura na nakatuwad sa gitna ng tubuhan. Kumikinang ang hubad nitong katawan na tila pinaliguan ng langis. Maingat akong lumapit sa kanya para mas lalo ko pang makita ang kanyang mukha at makumpirma kung sino ba talaga siya. Nagpigil hininga ako at yumuko para tignan ng mabuti ang itsura nito. Muntik na akong mapasigaw nang tumingin sa akin ang aswang, pero kagaya ng sinabi ng matanda ay hindi niya ako nakikita. Marahil ay tsamba lang na nagtama ang tingin namin dahil agad din naman niyang iniwas ang tingin sa direksyon ko. Tila nararamdaman nito na nasa paligid niya ako pero hindi matukoy kung saan mismo. Napatutop din ako ng bibig nang makita ang mukha nito. Nagtatrabaho rin ito sa kampo at kasama namin sa pagputol ng tubo. Si Inggoy, ang matandang nakatira malapit sa may sapa. Nanlilisik ang mga mata nito na parabang isang baliw na aso. Nakausli rin ang puwet nito at nakatuon sa maliwanag na buwan. Napaatras ako nang biglang maglaway si Inggoy habang nakatuwad pa rin. Maya-maya ay idinikit nito ang kanyang tenga sa lupa na parabang may pinakikinggan siya. Hindi ako makapaniwala na si Inggoy pala ang aswang sa lugar namin. Buong akala ko ay si Lolo Balin ang aswang dahil ito ang madalas na napagbibintangan ng mga taga rito sa aming lugar. Naalala ko rin na si Inggoy ang madalas na magkalat ng istorya tungkol sa matanda. Porke hindi pa raw ito nalalagutan ng hininga kahit mag-isa na lang sa buhay dahil nga
isa itong aswang. Marami naman ang napaisip at napaniwala ni Inggoy sa mga kwento niya. Pero ngayon na alam ko na ang totoo, hindi ako papayag na siraan pa niya si Lolo Balen sa ibang tao. Napagpasyahan ko nang umuwi na muna dahil hindi ko rin alam kung paano ko lalabanan ang aswang. Kahit pa na may anting-anting na ako ngayon, na kaya akong itago kahit na kanino, ay hindi pa rin ito sapat para matalo ko ang aswang. Kailangan ko munang magplano para mas lalo kong mapakinabangan ang kapangyarihan ng bato na binigay sa akin ng matanda. Dahan-dahan akong lumayo kay Inggoy habang hindi inaalis ang tingin ko sa kanya. Nakatuwad pa rin ito at tila maibinubulong na kung ano. Nang makalayo na ako sa kanya, ay sakalang ako humarurot ng takbo pauwi sa bahay. Nadatnan ko si tatay na nakaupo habang nagkakape. Agad akong tumakbo sa aking silid at nagtalokbong ng kumot bago hipan ng 6 na beses ang hawak kong bato. Nang matapos kong hipan ang bato, ay saka naman ako kinatok ni tatay. Tinanong ako kung gusto ko ba raw magkape. Sumagot naman ako na ayoko muna at gusto ko pang matulog. Hindi naman ako pinilit ni tatay, pero hindi rin agad siya umalis sa pinto. Alam mo na ba? Mukhang inaswang yata ang pinsan mo ni si Onat ha. Hanggang ngayon sumasakit pa rin ang tiyan niya. Pumunta rito ang nanay niya para humingi ng tulong. Ano naman ang magagawa natin dyan? Kaya sinabi kong maghanap na agad sila ng albularyo para mapatingnan si Onat. Mukhang napagdiskitahan yata siya ni Lolo Balen Bakit naman po si Lolo Balen agad, tay? Paano pala kung iba talaga yung aswang dito sa lugar natin at hindi naman si Lolo Balen? Kawawa naman yung matanda. Dahil ba sa mga sinabi ni Inggoy kaya naisip niya si Lolo Balen na may kasalanan? Baka nga yung nagkakalat pa ng kwento yung totoong aswang Gagawa-gawa ng kwento para sa iba mabaling ang bintang. Nagtaka si tatay noon kung bakit ganun ko nalang ipagtanggol si Lolo Balen. Pagkatapos ng makita ko sa tubuhan kanina, hindi ko matiis na hayaan na lang silang isipin na ang inosenteng si Lolo Balen ang aswang dito sa lugar namin. Hindi naman kasi porke buhay pa si Lolo Balen, kahit na sobrang tanda niya ay aswang na agad siya. Samantalang si Inggoy nga, na mukhang ordinaryong tao lang din naman sa umaga, ay tumutuwad pala sa gabi at nangangaswang. Sadyang hindi magandang gawain ang manghusga batay sa panlabas na anyo. Mabuti na rin at may anting-anting ako na siyang naging susi para malaman ko ang totoo. Ilang beses na ring nagkaroon ng biktima ang aswang dito sa amin. Hindi man niya nakukuha ang biktima, ay marami nang nakaranas ng pananakot niya, lalo na sa daan kapag gabi. Minsan naman ay umaakyat din ang aswang sa bubong para manakot ng mga taong nakatira sa may-ari ng bubong na kanyang inakyat. Hindi ko man masabi kung ano ba talaga ang pakay ng aswang sa mga ginagawa niyang yun, pero sa mga nangyayari ay may napagtanto ako. Nais man nilang manakit, ay hindi nila agad itong nagagawa, kaya hanggang sa pananakot lang sila. Baka dahil na rin may limitasyon ang aswang sa mga kaya nilang gawin, katulad na lang ng kapangyarihan ng anting-anting. Nang sumunod na araw, ay sinimulan ko na naman ang pagputol ng mga tubo. Hindi pa rin magaling si Onat dahil nga inaswang daw ito. Tumawag na rin ang nanay niya ng albularyo kaya natingnan na siya nito. Sinabi ng albularyo na hindi pa pwedeng lumabas o umalis ng bahay si Onat. Kailangan din daw siyang bantayan sa gabi para hindi siya tuluyang makuha ng aswang.
Dahil sa mga sinabing ito ng albularyo, ay nagpasya si tatay na wag muna itong paalisin hanggat hindi pa gumagaling si Onat. Tanghaling tapat. Kababalik ko lang sa pahinga matapos kong kumain ng tanghalian. Nagsimula na ulit akong magputol ng tubo habang ang iba naman ay nagpapahinga pa rin. Hindi ko naman sila masisisi dahil sa sobrang init ba naman ng araw. Ang sa akin lang ay gusto kong matapos na itong ginagawa ko ng maaga, kaya maaga ko ring sinimulan. Bibisitahin ko rin kasi si Onat, kaya mas mainam kapag umuwi ako ng maaga. Pasipol-sipol ako habang nagtatrabaho nang may namataan akong babae mula sa malayo. Si Christina. May dala itong maliit na galon ng tubig habang kausap niya ang iba kong kasamahang nagpapahinga sa lilim ng puno ng akasya. Nagpatuloy lang ako sa ginagawa ko habang pasulyap-sulyap sa direksyon ni Christina nang mapagtanto kong papunta siya sa akin. Bigla akong kinabahan, kaya kinuha ko ang bato mula sa bulsa ko at hinipan ito ng 3 beses. Huminga ako ng malalim at tuluyan akong nawala sa paningin ni Christina. Tinago ko ang hawak kong tabas sa mga puno nang hindi ko pa napuputol na tubo at pinagmasdan si Christina na litong-lito habang hinahanap ako. Wala naman akong utang o anumang atraso kay Christina, pero hindi ko siya kayang harapin lalo na at punong-puno ako ng pawis. Ayoko rin na malanghap niya ang maasim kong amoy. Makalipas ang ilang minuto, ay sumuko na rin si Christina sa kakahanap sa akin. Umalis na lang siya na may lungkot sa mukha, pero hindi pa muna ako nagpakita hanggat hindi pa siya nakakalayo. Nang makaalis na si Christina, ay muli kong hinipan ng 6 na beses ang bato. Napahinga ako ng malalim dahil sa sobrang init na naramdaman ko sa aking mukha. Kukunin ko na sana ang tabas nang may biglang nagsalita sa likuran ko. Hoy! Dado! Anong ginagawa mo dyan? May hinahanap ka ba? Bakit ka nagtatago sa puno ng mga tubo? Bigla akong kinabahan. Napatanong ako sa sarili kong nakita ba niya ako? Pagkatapos ko malaman na aswang si Inggoy, ay iniwasan ko na siya simula pa ng umaga. Pero sa lahat ng pwedeng makakita sa ginagawa ko, ay siya pa talaga. Tumawa lang ako at sinabing nabitawan ko ang tabas na espading kaya pinulot ko ito. Marami pang naging tanong si Inggoy, pero hindi ko na lang siya pinansin. Tawa at ngiti ang naging sagot ko hanggang sa nagtanong siya tungkol kay Onat. Hindi pa rin ba maganda ang pakiramdam ng pinsan mo? Balita ko, inaswang daw siya. Wala talagang pinipili si Lolo Balin. Kahit sino na lang at bibiktimahin para lang may pangkain at pangdagdag sa haba ng buhay niya, no? Naningkit ang paningin ko sa aking mga narinig. Hindi ako makapaniwala na sobrang kapal pala talaga ng mukha ni Inggoy para ibaling kay Lolo Balin ang kasalanan na siya naman ang may gawa. Kinuyom ko ang mga kamao ko at hindi na nagsalita. Nagsimula na lang ulit akong magputol ng tubo at tuluyan nang hindi ko pinansin pa ang mga sinasabi ni Inggoy. Kahit ano pa kasi ang sabihin niya, ay hindi ako maniniwala. Pagsapit ng hapon, nauna akong umuwi kaysa sa iba. Hindi pa kasi sila tapos sa pagkakarga, kaya nagpaalam na ako sa kanila. Kasama si Inggoy sa mga nagkarga ng mga tubo sa truck, kaya naisip ko na sana abutin sila ng gabi para mapagod ito sa trabaho at hindi na magawang mang-aswang pa. Kinamusta ko si Onat pagdating ko sa kanila. Magkatabi lang naman kasi ang bahay namin. Kumbaga, iisang compound lang.
Mas malaki lang ang bahay namin ng kaunti dahil mas marami kaming magkakapatid. Samantalang 3 magkakapatid lang sila Onat at siya ang panganay. Walang tigil sa pag-iyak ang nanay ni Onat habang kausap nito ang albularyo. Pinagmasdan ko naman ang pinsan kong nakahiga sa papag. May kung ano-anong dahon na idinikit ang albularyo sa ulo at kanyang tiyan. Pinapausukan din siya nito para raw lumayo ang masasamang nilalang na may balak siyang saktan. Hindi ko mapigilang maawa sa pinsan ko. Hindi ako sanay na ganito siya. Masayahin kasi si Onat kaya nakakapanibagong makita siyang hirap na hirap kahit na nakahiga lang. Wala na ring kulay ang mukha niya. Namumutla lang siya at sobrang lamig ng kamay at paa niya. "Huwag kang mag-alala, Onat. Gagawin ko ang lahat ng kaya ko para tulungan ka. Huwag kang susuko." Pagkatapos ko sabihin sa pinsan ko, ay lumabas na ako sa bahay nila para umuwi sa amin. Nagsaing muna ako at nagluto na rin ng ulam namin ni tatay. Hindi pa rin kasi umuuwi si tatay dahil kailangan niyang bantayan ang mga taong nagkakarga ng tubo sa truck. Lagpas 7:00 na lang makauwi si tatay. Agad akong naghahain ng pagkain para makapaghapunan na kami at makapagpahinga siya. Habang kumakain ay tinanong niya ako kung nabisita ko ba si Onat. Tumango naman ako bilang sagot. Nagtanong din si tatay kung kumusta na ba ang pakiramdam ni Onat. Sinabi ko naman sa kanya ang sinabi ng tiyahin ko. "Dado, hindi tayo matutulog ngayong gabi. Kailangan nating bantayan si Onat dahil kung hindi, baka makuha talaga siya ng aswang. Alam mo naman na siguro kung paano nang bibiktima ang mga aswang. Sa una, sasaba lang ang pakiramdam mo at sasakit ng sobra ang iyong tiyan. Hihintayin nilang maniwala ang mga tao sa paligid ng biktima na ang sanhi ng pagkamatay nito ay dahil sa sakit. Saka lang nila kukunin ang totoong katawan ng biktima para dalhin sa kanilang bahay. Hindi natin papayagan ang aswang na yan na kunin si Onat, kaya kailangan nating magsalitan sa pagbantay sa kanya." Sumang-ayon naman ako sa sinabi ni tatay. Ayoko rin namang may masamang mangyari kay Onat. Naisip ko rin na kung sakaling makuha nga ng aswang si Onat, ay kilala ko naman kung sino ito. Ang problema lang ay hindi ko pwedeng sabihin kung paano ko nalaman na si Inggoy talaga ang aswang. Ayoko na maging sentro ako ng atensyon kapag nalaman nilang may anting-anting ako. Agad namang nagpunta si tatay sa bahay nila Onat pagkatapos niyang maghapunan. Naiwan naman ako na nagligpit ng hapag. Pagkatapos ko maghugas ng mga pinagkainan namin, ay naghanap ako ng tali at paglalagyan ng bato para maisuot ko ito at hindi ko mawala. Gumamit na lang ako ng makapal na sinulid na tinirintas ko para gawing kwintas matapos ko balutin ng tela ang bato at itali rito. Sinubukan ko ang tibay nito at natuwa naman ako sa naging resulta. Isinuot ko ang kwintas na ginawa ko at itinago ito sa loob ng damit ko. Sa ganitong paraan ay hindi agad mawawala ang bato kahit pa makipaglaban ako. 8:00 pa lamang ng gabi at nariyan na ang aswang na walang tigil sa kakatalon sa bubong ng bahay nila Onat. Pinatay ko ang ilaw sa bahay namin at sumilip sa bintana. Kitang-kita ko ang malaking asong naglalakad sa bubong nila Onat. At kahit sa malayo pa ay halata na ang pamumula ng mga mata nito. Kumuha ako ng abo mula sa ilalim ng kalan at pinahid ito sa matalim na bahagi ng aking ispading.
Ayon kasi kay Lolo dati, ay kapag nasugatan ang aswang ng patalim na may abo, ay mahihirapan silang pagalingin ito. Nakakatulong din daw ang abo para hindi dumulas ang patalim sa katawan ng aswang na may langis. Humanda ka sa akin, Inggoy. Hindi kita hayaan na gawin ang gusto mo. Kinuha ko ang lumang takip ng kaldero at tumakbo papunta sa tubuhan kung saan may malawak na espasyo. Kung makikipaglaban ako sa aswang, ay mas mabuti sa lugar na walang puno o anumang harang. Gumawa ako ng ingay gamit ang mga takip ng kaldero para kunin ang atensyon ng aswang. Ilang minuto pa lang ay narinig ko na ang malakas na yabag ng malaking asong papunta sa direksyon ko. Agad kong binitawan ang hawak ko na mga takip ng kaldero at hinipan ang bato na suot ko. Huminga ako ng malalim at naglakad palayo sa pinag-iwanan ko ng mga takip ng kaldero. Tumayo ako sa tabi at pinagmasdan lang ang susunod na gagawin ng aswang na nag-anyong aso. Maya-maya ay nakarinig ako ng kakaibang tunog na nagmumula sa malaking aso. Napasinghap ako nang makita kong bumalik na sa pagiging anyong tao niya ang aswang. Wala itong suot na damit at kagaya nung dati ay puno ng langis ang katawan nito. Magpakita ka, Antingero! Alam kong nasa paligid ka lang. Nararamdaman kita. Harapin mo ako kung talagang matapang ka. Hindi ako tumugon sa sinabi niya. Hindi naman ako uto-uto para magpakita talaga dahil lang sa gusto niya. Alam ko naman na sa oras na magpakita ako ay mahihirapan na ulit akong magtago sa kanya. Aminado akong hindi pa ito ang tamang oras para magpakita at labanan siya, lalo na't hindi ko pa alam ang iba niyang kayang gawin. Ano? Natatakot ka ba? Kung akala mo sapat na yung kapangyarihan ng anting-anting mo para makialam sa plano ko, nagkakamali ka! Magpakita ka! Kilala ko kung sino ka! Hindi pa rin ako sumagot at nanatiling tahimik lang na nakatayo sa tabi. Pinagmamasdan ko pa rin si Inggoy na naglilibot habang sinusubukan akong hanapin. Kung sa pisikal lang na lakas, ay alam kong may laban ako kay Inggoy. Naturingan pa naman akong hari ng katubuhan dahil sa lakas at bilis ko sa pagputol ng tubo. Marami ring nagsasabi na malakas ang mga braso ko kaya mas madali para sa aking magputol ng mga tubo kahit pa na luma ang gamit kong espading. Kaya ko ring maghakot ng iilang bugkos ng tubo para ikarga sa truck. Kaya nagpapasalamat ang mga kasabahan ko kapag tumutulong ako sa pagkakarga ng tubo dahil mas napapadali ang trabaho nila. Pero hindi ako sigurado kung mas lamang ba talaga ako sa lakas kaysa kay Inggoy. Batak din sa trabaho sa kampo si Inggoy simula pa nung kabataan niya, kaya alam kong kahit hindi pa siya aswang ay mahihirapan din akong harapin siya sa labanan. Lumabas ka na! Kung ayaw mong ituloy ko ang binabalak kong gawin sa binatang namimilipit sa sakit ng tiyan niya ngayon. Magpakita ka! Harapin mo ako, Antingero! Oh, hindi naman pala ganun kalakas sa mga katulad mo. Matapang ka lang kapag nakikita mo ang iyong kalaban. Hindi ko mapigilan na hindi siya sagutin dahil sa mga pagbabanta niya. Hindi pa rin ako nagpapakita at lumipat lang ng pwesto para hindi niya kaagad ako mahanap. Isa pa palang kakayahan ng anting-anting ko ay ang malinaw na makita ang paligid. Dahil parang naging parte na rin ako ng kapaligiran, ay nararamdaman ko rin ang mga hayop o tao man sa paligid ko nang walang kahirap-hirap. Hindi ako nakikipagbiruan sa iyo, Antingero. Magpakita ka sa akin
At sisiguraduhin kong hindi ka matutulungan niyang anting-anting mo. Sinuwerte ka lang at ikaw ang nakakuha ng anting-anting ng ibon na daplak. Pero huwag mong isipin na mananatili kang maswerte sa lahat ng oras. Sabihin mo na lahat ng gusto mo. Hanggat hindi mo ako nakikita, wala kang magagawa. Inuubos mo talaga ang pasensya ko, antingero! Biglang yumuko si Inggoy at tumuwad na naman. Noong una ay hindi ko maintindihan kung bakit siya tumutuwad. Pero napag-alaman ko na may punso pala sa bahaging yon. At ayon sa matatanda ay madalas tumuwad ang mga aswang sa punso bilang parte na ng kanilang ritual. Maya-maya'y naging anyong aso na ulit ito at nagsimulang umalulong. Nagsitayuan ang mga balahibo ko. Narinig ko rin ang mga pagaspas ng pakpak ng mga alaga naming manok mula sa kalayuan. Totoo nga na nararamdaman din ng mga hayop kapag may masamang nilalang sa paligid. Hinawakan ko ng mahigpit ang aking ispading at dahan-dahang lumapit sa malaking aso na nakatuwad pa rin sa punso. Inihanda ko ang sarili ko para hatawin siya ng malakas, pero nakailag ito. Nagparamdam ka na rin sa wakas. Humanda ka, Dado! Aba, talagang ang lakas ng loob mo para tawagin ako sa pangalan ko, ha? Kung ganon, maghanda ka na ng magandang kwento para maisisi mo na naman kay Lolo Balin ang pangaaswang na ginagawa mo. Itong sayo, Inggoy! Hindi ko natamaan si Inggoy, kaya hinipan ko ang bato para magpakita sa kanya. Ayoko kasi na masanay siyang pakiramdaman ang galaw ko kapag hindi niya ako nakikita. Naiisip ko na harapin siya bago ko muling gamitin ang kapangyarihan ng aking anting-anting. Iwinasiwas ko ang hawak kong ispading para hindi makalapit sa akin si Inggoy na nasa anyo pa rin ng malaking aso. Inabot kami ng ilang minuto na ganoon ang ginagawa hanggang sa makaramdam ako ng pagod. Hindi pa naman ako nakakapagpahinga matapos ko magputol ng tubo buong araw. Alam mo na pala, kung ganon, mas lalong hindi kita pwedeng hayaan na labang na mabuhay. Hindi na rin kita hahayaan na gawin ang gusto mo. Katapusan mo na! Hinawakan ko ng mahigpit ang hawakan ng aking ispading at tumalon bago hipan ang bato sa kwintas ko. Napangisi ako nang makita ko ang pagkalito ni Inggoy dahil hindi na ulit niya ako makita. Dahil dito, hindi niya nagawang ilagan ang atake ko. Buong lakas ko siyang hinataw ng ispading sa kanyang likod. Walang yaka, Dado! Hindi ko pinansin ang sinabi ng aswang at muling lumipat ng pwesto para ulitin ang ginawa kong atake. Hindi kasi masyadong bumaon ang ispading ko sa katawan niya dahil na rin siguro sa madulas na langis na nakabalot sa katawan niya. Dumukot ako ng abo mula sa bulsa ng pantalon ko at pinahid ito sa aking ispading. Huminga ako ng malalim habang pinagmamasdan si Inggoy na bumalik ulit sa pagiging anyong tao nito. Muli akong nag-ipon ng lakas bago ko hatawin ang braso ni Inggoy. Napasigaw siya sa sakit nang bumaon ang ispading ko sa kanyang braso. Natuwa naman ako dahil gumana ang paggamit ko ng abo. Ang braso ko! Papatayin kita, Dado! Muli kong itinaas ang kamay ko na may hawak na ispading at hinataw siya sa mukha. Napaatras si Inggoy habang walang tigil sa kakamura sa akin. Susugurin ko pa sana siya ulit nang biglang dumating si tatay na may hawak na mitsa. Dado! Nasaan ka, anak? Hinipan ko ang bato para magpakita bago ko sinalubong sila tatay.
Puno ng dugo ang hawak kong ispading, kaya nag-alala sila nang makita nila ako. Ipinaliwanag ko kay tatay na nakaharap ko ang aswang. Nang tanungin niya ako kung kilala ko ba ito, ay sinabi ko na lamang na hindi ako sigurado, pero natamaan ko ito sa muka at braso, kaya maraming dugo ang ispading ko. Wala nang sinabi pa si tatay at inutusan akong umuwi na. Alam kong marami siyang gustong itanong, pero nagpapasalamat na lang ako at hindi na niya itinuloy. Hindi ko rin kasi alam kung paniniwalaan nila ako kung sasabihin ko na may anting-anting ako galing sa ibong daplak. Mas mabuti na rin at walang nakakaalam na may anting-anting ako, lalo pa at hindi ko pa alam kung paano ito gamitin ng maayos. Alam kong makakatulong sa akin ang anting-anting na ito, pero nag-aalala ako na baka dahil rin dito ay gamitin ako ng mga tao sa aking paligid na gumawa ng bagay na hindi tama. Hindi naman sa wala akong tiwala sa aking pamilya, pero mas mabuti na wala silang alam, lalo na tungkol sa bagay na hindi naman nila pinaniniwalaan noong una. Kinabukasan ay parang naging milagro na naging maayos na ang pakiramdam ni Onat. Bumalik na rin siya sa trabaho kasama ko, habang sa kampo naman ay nagkakagulo ang mga kasamahan namin dahil sa balitang umalis daw si Ingoy sa lugar namin. May mga nakakita raw kasi sa kanya na maaga pang nag-alsa balutan at pupunta raw sa kapatid niya sa kabilang bayan. Ayon din sa mga nakakita ay may malaking sugat daw si Ingoy sa muka at ganon din sa braso. Napansin ko naman na napatingin si tatay sa direksyon ko habang nakikinig kami sa mga usapan ng ibang trabahador. Marahil ay naalala niya ang tungkol sa sinabi ko noong nakaraang gabi tungkol sa aswang. Simula noon, nanatiling sikreto ang pagkakaroon ko ng anting-anting. Paminsan-minsan ay ginagamit ko ito para kumalap ng mga impormasyon, lalo na sa mga taong may balak na gumawa ng masama. Pero madalas ay hindi na rin ako nakikialam dahil alam kong hindi magiging maganda ang kalalabasan kapag nalaman ng iba na may anting-anting ako. Lumipas pa ang panahon at nanatili ako sa aming bayan. Nang mamatay ang aking tatay, ay ako rin ang bagong namahala sa aming tubuhan. At heto rin pala ang magandang balita. Maniniwala ba kayo na napangasawa ko si Christina? Noong taong yon ay hindi lang ang anting-anting ang aking nakamit, kundi pati na rin ang kamay ni Christina. Nilakasan ko ang loob ko at inaya siyang magpakasal, na kanya namang sinang-ayunan pagkatapos kong magbigay ng 3 kalabaw at 5 kambing sa kanyang nanay. Nagkaroon kami ng 1 dosenang anak. Sa ngayon ay 11 na lang ang natira dahil nauna lang sumalangit ang isa sa kanila. Matanda man kami sa ngayon, ay si Christina pa rin ang pinakamaganda sa aking paningin. At alam kong hindi ko na rin kailangang gamitin ang kapangyarihan ng anting-anting para lang magtago sa kanya katulad noong dati. Ayon din sa matanda na nagbigay sa akin ng anting-anting na paminsan-minsan ay dinadalaw ako sa aking panaginip, ay hindi ko raw ito may papamana kahit kanino. Kahit sino kasi ang may gustong makamit ito, ay kailangan muna nilang maniwala at malampasan ang pagsubok na naghihintay. Masasabi kong wala nang libre. Pero sa panahon ngayon na namayani na ang teknolohiya, hindi ko alam kung may mga kabataan pa bang naniniwala sa mga ganitong bagay. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Conrado Serbo, ang hari ng tubuhan ng Pasig, Iloilo.
Wakas,